Ngayon lang ako na-stress ng sobra sa boss. Parang ngayon lang ako sumimangot. Ang hirap kumita ng pera, no? Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko ngayon to netizens? Pero end ko na yung kwento ko, napapasarap yung kain ko ng cake. Napansin ko. Ay naku to netizens, kayo talaga. Pag kayo kausap ko, nawiwili ako. Ay! Nakakakilig pala yung ganito, no? Ay, to netizens! For the first time in forever. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And samahan niyo ko ngayong araw na to. Magluluto tayo ng Filipino-style dinner for my family. Yes, may cravings ako ng munggo and daing na bangus. Lately, na-stress ako sa work. May bagong may-ari kasi, so new management and madaming changes. So, mag-a-adjust na naman kaming mga teachers kasi bawat owner, kanya-kanya ng style, kanya-kanya ng demands, kanya-kanya ng goals. Simula nang pumasok ako sa academy, pang-apat na ano na. Sabi sa inyo, na-stress ako, tsaka napagod ako today. Pang-apat na tong boss na to. Sa ilang taon ko dito sa academy na to. Back to zero. Even yung mga books and applications na ginagamit for the class, gusto niyang baguhin lahat. Siyempre ako, iniisip ko yung level ng mga kids and yung opinion ng mga parents. Pero siya, mas importante sa kanya yung gusto niya. So sabi ko na lang, para matapos na yung meeting, mag-a-adjust na lang ako kung ano yung gusto niya, tsaka fighting sa kanya. Wala naman akong laban dun, boss, yun eh. Nagutom tuloy ako. Magme-merienda muna ako to netizens. May baon ako. Our very own piyaya. Piyaya ba? Piyaya or piyaya? Ewan ko. Galing to sa aking subscriber. Kain tayo to netizens. Dito na ako magme-merienda sa sasakyan para hindi na ako gumastos pag nagpunta ako ng E-Mart. Kailangan kong bumili ng ingredients ng munggo. Kaya ano merienda nyo? Alam nyo, sa ilang taon ko na pagtatrabaho sa academy na to, ngayon lang ako na-stress ng sobra sa boss. Tsaka, parang ngayon lang ako sumimangot. Hindi ako makaget over to netizens. Naglalabas lang ako ng nararamdaman ko. Okay lang ba? Nagbigay siya sa akin ng bagong books na gagamitin sa klase. Eh nakapag-prepare na ako ng materials. Sabi ko, sayang naman tong materials. Pwede bang bukas ko na lang gamitin yung binigay mong bagong libro? Sabi niya, gamitin mo na kahit ngayon lang. Sabi ko, nagawa ko na din yung lesson plan na sinend sa mga teacher, sa mga parents. So, syempre, boss siya. Sabi ko, sige, gamitin ko, divide ko yung klase. So, ginamit ko yung libro na gusto niya. Hinati ko yung klase ko sa reading and speaking. Eh, dapat ang klase ko lang is speaking. Tapos, pagdating ko dun sa, sa room niya, sinabihan ba naman ako na, ginamit mo ba yung libro na binigay ko? Sabi ko, oo, bakit hindi ko nakita? Alam niyo, yung palalabasin niya na nagsisinungaling ako. Ba't ako magsisinungaling, diba? Sabi ko, ginamit ko yan. Sabi niya nasa likuran ako kasi glass yung door. So, makikita yung sa klase. Tapos may CCTV din. Sabi ko, dinivide ko yung klase. Sa reading and speaking, ginamit ko yung books na binigay mo sa dalawang klase. Hindi dyan na daw nakita. Sabi ko, basta ginamit ko. Baka hindi mo lang nakita. Malamang sinasabi niya, hindi niya nakita eh. Alam niyo yun, yung ipipilit niya na hindi ko ginamit, ginamit ko nga. Ayoko pa naman ng ganun to netizens. Yung pagbibintangan ako. Tapos, alam niyo ba, 2 months nang delayed ang sweldo ko sa academy. Kasi yung previous owner, iniisip niya, hindi ko kailangan ng sweldo.
Alam niya kasing nag-YouTube ako. Pero pumapasok pa rin ako kasi I love my job. I enjoy teaching kids. Tapos, pagkapasok ko, sasabihan ako ng ganun. Hindi niya daw nakita na ginamit ko. Hindi sumama yung loob ko, nainis talaga ako. Pero syempre, hindi naman ako pwedeng hindi gumalang. Diba? Parang ngayon lang ako nainis sa vlog ko to netizens, no? Ngayon lang talaga to netizens. Anyway, yan. Tapos na ako magmerienda. Thank you so much to netizens sa pakikinig. Kayo din ba? Naiinis din ba kayo sa boss nyo? Pag hindi ko talaga kinaya, magre-resign na ako. Punta na tayo sa E-Mart to netizens. Matagal kasing magpakulo and magpalambot ng munggo. Kailangan ko nang bumili sa E-Mart. Nagsara kasi yung underground mart malapit sa apartment namin. Kaya no choice. Sa E-Mart kami namimili. Kumusta araw nyo to netizens? Pagod din kayo sa trabaho? Na-stress din ba kayo sa boss nyo? Ang hirap kumita ng pera, no? Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko ngayon to netizens? Anyway, mawawala din to maya-maya. Make me feel better to netizens. Help me. Tara na, mag-shopping na lang tayo sa E-Mart. Nasa E-Mart na. May dala na akong shopping bag ko. May free na pasta. Bumili ako ng pasta sauce. Yan, dalawa. Tapos may free na spaghetti pasta. Parang ang sarap ng ano, grapefruit. Baka kakapiranggot lang laman nito. Yung grapefruit, 2,086. Yung avocado, 1,480 isa. Ang mahal. From New Zealand. Ito ay from California. Favorite na palaman ng mga kids. Kailangan ko din ng dishwashing liquid. Ng garlic. Hindi ako nakahingi kila Omoni eh. Okay, pork belly para sa munggo. Meron yung isang set na, pero hindi available today. Iba-ibang cut ng pork. Kumakain ba kayo ng sushi? Ito netizens. Kami ni Ina, favorite namin to. Kailangan ko ng butter for Ina. Salted and unsalted. Mahal ng butter. 8,580. Pero okay lang kasi kailangan ni Ina for baking. Sa top 10, 1+1. Bili ko si Ajun dito. 29,900 lang. Nasaan to? Mag-check ako ng vest. Kasi magandang fashion kapag autumn and winter yung layering. Like long sleeves and then vest. So, bibili ako ng vest ko. 1+1, 39,900 lang. Bilan ko sa Alex ng polo shirt. Pati sa trunk, nakarating kayo to netizens. I'm already
home to netizens, I decided na bukas na iluto ang munggo. Kasi dapat pala binabad ko na yung mung beans. Hindi ko pa nabababad. Anyway, may ulam pa naman kami. Share ko lang. So, bumili ako ng long sleeves ni Ijun. 39,900 pero 1 plus 1. Tapos, ito, nag-iisa lang tong medyo okay yung design na magugustuhan ni Alex. Polo shirt. So, I paid 69,800 from Top 10 sa damit ni Alex and Ijun. Ako sana yung bibili, pero wala akong nagustuhan. Anyway, sa grocery haul naman, bumili ako ng pork belly. 17,541. Tapos yung sushi, original price niya is 20,980. Naging 18,880 na lang. Ito na yung kakainin ko for dinner. Bukas na lang yung munggo. Bumili ako ng itlog namin. Mahal ba ang itlog sa atin sa Philippines? Yung nabili ko, almost 7,000 won, isang tray na. Bumili ako ng brown rice green tea. Yung college friend ko kasi pupunta ng Korea, so pasalubong yan for him. Tapos ito rin, dishwashing detergent. Nilagyan ko lang ng tubig yung natira kanina para dumami-dami. Naalala ko yung commercial ng Joy, si Michael V. Correct me if I'm wrong, ah. Isang patak kaya ang sangkatutak. Wow. Tapos, oops! Kinuha na ni Ijun yung isang banana milk. Nagme-merienda na siya. Popular ang banana milk dito eh. Masarap ba? Yes, masarap. Lasang saging na may gatas. Ganon. Bumili ako garlic. Wet tissue from No Brand. Dalawa. Konti lang pinamili ko. Yung tomato pasta sauce, isang roasted garlic, and cream garlic. Condensed milk. When I bought 2 bottles of pasta sauce, may free na spaghetti. Pero bumili pa ako ng extra. Kasi magluluto ako ng Philippine-style spaghetti para sa welcome home party ni Alex. Alam niyo ba, babalik na si Alex sa amin kasi finally tapos na yung project niya. Yay! Kaya bumili din ako ng wine. Tapos bumili din ako ng dental floss. I paid 120,000 won para sa pinamili ko sa E-Mart. Okay, anyway, ligpit ko lang to tapos kain tayo to netizens. Diyan lang kayo, ha? May academy si Ina. Gusto niya din to. Pero ako muna kakain. Nagmerienda siya ng pizza kanina. Si Ijun, mamaya pa daw siya kakain. Naganda lang ako ng merienda niya. Ayaw niya magpakita sa camera. Ayoko nang pilitin. Meron itong garlic and ginger. Try natin isa-isa. Mukbang tayo, mukbang. Bye-bye! Soon makikilala nyo na yung circle of friends ni Ina. Tinanong ko yung mga bata eh. Okay daw. Ang hirap pala magluto ng munggo. Kailangan ng oras, no? Kanina ko lang naisip na matagal palang pakukuluin yung munggo kapag hindi binabad. May Korean food naman. Nagbigay si Omoni ng stew. Tapos, LA Kalbi. Actually, nagluto na ako ng LA Kalbi yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Galing din kay Omoni yan. Siya yung nagtitimpla niyan. Pinapauwi niya sa amin. Anyway, to netizens, hindi pa tapos ang video na to, ha? Magluluto pa tayo. Kaya, sabay-sabay natin sabihin, dyan lang kayo. Ako pala yung dyan lang kaya sasabihin nyo, dito lang kami. Tapos na yung sushi, hinati ko yon kasi share kami ni Ina. Si Alex, binilhan ako ng cake. So, kakain tayo ng dessert to netizens. Nagda-diet na nga ako. Kasi lumalaki na yung mukha ko. Tsaka tiyan ko. Pero dahil binilhan ako ni Alex ng mini cake, kainin natin to netizens. Ay, ang sarap! Wala, bakit ang sarap? Hindi ko to uubusin.
Tinikman ko lang talaga. Kasi tinatanong ni Alex kung nakain ko na yung binigay niya. Sabi ko hindi pa. Bakit daw hindi pa? Baka magtampoy. Kainin ko na. Ang sarap. Parang yung Basque cheesecake. Oh, Basque cheesecake nga. Hindi ko kagad nabasa yung pangalan ng cake. Ay, alam nyo to, netizens. Natuwa ako dun sa mga sumagot sa tanong ko about marriage. Kasi, ang dami kong natutunan and na-realize. Pero, iba-iba talaga tayo ng opinion, no? May mga nagsabi na nag-start sila mag-asawa na hindi sila pareho stable, pero pinili nila yung love nila para sa isa't isa. Tapos meron ding iba nagsabi na kung di naman financially stable, wag na magpakasal. May point din yun, no? Kasi sa panahon ngayon, hindi ka lang din mabubuhay sa puro love lang. Anyway, thank you so much to netizens kapag may tanong ako tapos sinasagot nyo. Na-appreciate ko talaga yun. Pero end ko na yung kwento ko, napapasarap yung kain ko ng cake. Napansin ko. Tingnan nyo. Ang laki na nabawas. Ay, naku to netizens, kayo talaga. Pag kayo kausap ko, nawiwili ako. Napaparami tuloy yung kain ko. Tama na nga. Natawa ako, napansin ko, hala, ang laki na nabawas. Anyway, nabusog ako. Maglalakad-lakad na ako to netizens. Bukas ko pa naman lulutuin yung munggo. Diyan lang kayo. Hi to netizens. Magluluto na tayo today ng munggo and daing na bangus. Hinanda ko na yung mga ingredients. Kagagaling ko lang sa trabaho. So, ito yung daing na bangus. Marinated na to. Ipa-fry ko na lang. Then, binabad ko na yung munggo kanina bago ako pumasok sa trabaho. Okay, syempre, sa paggigisa, kailangan natin ng sibuyas. Kailangan din natin ng bawang. Biglang lamig ang Korea. Parang winter na. Kaninang umaga, -1 yung temperature. So, mag-visit dito sa Korea this month. Make sure na may baon kayong makapal na jacket. Cherry tomatoes ang available dito sa bahay. Pwede naman to, di ba? Okay, tama na to. Set aside natin ang panggisa. Yung pork belly, slicing ko. Naaalala ko, pag nagmumunggo ang nanay dati, baka yung hinahalo niya, tapos nilalagyan niya lang ng luya yung munggo. Kayo ba? Baka din ginagamit nyo? Or more on baboy kayo? Natawa ko dun, or more on baboy kayo. Wait, or more on baboy yung hinahalo niyo sa munggo. Sorry to netizens. Mag-start na tayo magluto ng munggo. Siyempre, yung pork belly muna. I-sear natin. Okay, golden brown na ang pork belly. Mag-add na tayo ng onions. Hindi na ako nag-add ng mantika kasi may sariling mantika yung baboy. Then, we can add the garlic. I-saute lang natin hanggang lumabas ang aroma. Wow! Kakapanood ko to ng cooking vlogs. Okay, naaamoy ko na yung garlic and onions. So, pwede na nating ilagay ang tomatoes. Hintayin lang nating magisa ng bonggang-bongga kasi bongga nyo to netizens ang kamatis. Alam nyo ba, ramdam na ramdam ko na yung galing ko sa pagluluto to netizens. Ramdam nyo din ba? I know. Okay, pwede na tayong maglagay ng munggo. Gisa lang din natin. Kanya-kanya tayo ng way ng pagluluto ng Philippine food ha, or any kind of dish. So, may mga netizens na nagsasabi sa akin na
Walang tama at mali sa pagluluto. Ang importante, you cook it with love and nagustuhan ng pinaghahanda mo yung niluto mo. Yun naman yung pinaka-importante doon. Kanya-kanya tayo ng version and ng style pagdating sa kusina. Pwede na tayo maglagay ng tubig. And syempre, ilagay natin ang pork cube para mas malasa. Takpan natin para mabilis kumulo and lumambot ang baboy and yung munggo. Hintayin na lang natin maluto to, netizens, ha? Diyan lang kayo. Heart. Lagyan ko na ng patis. Magpa-fry na tayo ng marinated daing na bangus. Tatanong ko sana, kailangan ba ng mantika ito? Malamang. Kasi magpa-fry tayo. Okay, maglagay na tayo ng mantika. Hintayin lang nating uminit to. As in yung titi gumaganon. Check natin yung munggo. Uy. Halata ba na puyat ako? Alam nyo, hindi talaga ako nakatulog kagabi after nung conversation ko with the manager. She's not the owner. Pamangkin nga siya ng owner and siya yung nagmamanage ng academy. Hindi ako makapaniwala kasi na pagbibintangan ako na hindi ko ginamit yung libro. Ginamit ko nga. Hindi ako makaget over. So kanina, pagpasok ko sa trabaho, shinare ko sa head teacher yung nararamdaman ko. Tapos sabi niya, siya nakakausap dun sa manager. Baka hindi lang din kami nagkaintindihan. Pero ngayon, kalmado na ako. Naapektuhan ako. Totoo. Kasi ang tagal ko nang nagtuturo dun eh. Tapos, ilang owners na rin yung nakasama ko dun. Dito lang ako sa last nagkaroon ng issue. Anyway, I'm sure kapag masarap yung pagkakaluto ko ng dinner namin, magiging maayos na din yung pakiramdam ko. Check natin ang marinated daing na bangus. Kung luto na talaga. Oh my! Ang galing ko na talaga! Bakit ang galing-galing ko na magluto? Kita na naman yung gilagid ko pag tumatawa ako. Pinipigilan ko na nga eh. Kasi, pag halakak talaga gagawin ako. Ang galing ko na to, netizens. Ano ba yan? Nakakaloka. Nakakakilig pala yung ganito, no? Kayo ba? Kinikilig kayo? Kapag nagagalingan kayo sa sarili nyo. Ay! Ay, to netizens! For the first time in forever. Perfectly cooked! Ang daing na bangus! Ay, ang ganda ng kulay! Very nice ang daing. Oops, tingnan nyo naman to, netizens. Ay, ganda! I'm so happy. Okay, dahil ang aking ginisang munggo. Perfectly cooked din. Thank you, Lord. Off ko na yung heat ng munggo. Mamaya ako isi-serve. Nagpa-fry pa ako ng isa pang daing na bangus. Anyway, to netizens, napakalungkot ng araw na to dahil mag-isa akong kakain. Merong night market sa apartment namin for the first time in forever. So, si Izu nagpaalam na magna-night market together with his friends. Tapos si Ina, late naman ang uwi niya. So, hindi talaga kami magkakasabay mag-dinner. Si Alex, alam niyo ba, sa sobrang lungkot ko kasi wala akong kasabay kumain and walang kakain ng luto ko bukod sa akin. Sabi ko umuwi siya tonight, uuwi daw. Kahit hindi kami sabay, at least makakain niya yung luto ko. Gutom na ako. So, try ko na ang aking perfectly cooked na munggo. For the first time, mukhang masarap yung munggo ko. Ako na lang kakain. Ayoko din na late na kumakain eh. Kain tayo to, netizens. Ang sarap. Itsura pa lang.
Mukhang masarap na. Pati yung daing. Sarap din. Anong ulam niya to, netizens? Share ko sa susunod na vlog yung night market. Pupunta ako eh. Para may idea kayo kung ano ang itsura ng night market dito sa South Korea. Thank you sa mga nanonood. At least si Alex kakainin ang aking nilutong ginisang munggo. Ginisang munggo? This one. And marinated milk fish. It's hot. Careful. Ayan. 맛있는데? Masarap, no? Masarap.